Magandang umaga po sa atin. Before we start, let's pray. Our most gracious Heavenly Father, salamat po sa panahon itong pinagpalob niyo sa amin na pag-aralan po yung salita. We pray, O Father, that you would reveal your word to us, O Lord. Minister to us, O Lord, and make us understand what you want to tell us, O Father. This is a prayer in the most holy name of our Lord and Savior, Yeshua. Amen. Amen. So, ito po yung title ng ating papag-aralan ngayon. Siguro, feel nyo parang ang layo siguro sa verse. So, i-connect natin siya. I-connect natin siya. Okay, Bible prophecy in the light of current events. So, lahat tayo dito makaka-relate kasi current events siya. Okay po? So, ayan. Okay, so ito po yung verse na binasa kanina, pero hindi ko na po babasahin. Okay po? So, itong verse po na to, meron po siyang three aspects. Okay po? The first aspect is the death and resurrection of Yeshua. Sinasabi niya po sa atin yung sa verse, sinasabi na mamamatay po ako, pero ayan nyo yan, mabubuhay na naman ako. Sinasabi yun ni Yeshua. Pagkatapos nun, sinasabi niya is, pagkatapos nun, pupunta ako sa tatay ko. I will go to the Father. So it's his, Yeshua's ascension to heaven. So that's the third aspect. And the third aspect po is yung second coming. So, bale, yung first two aspects po, parang gas-gas na. Okay po? Lagi na po nating naririnig parate. Okay po? So, gusto ko pong mag-focus dun sa third aspect is yung kanyang second coming. So, sino po ang pinapag-usapan natin ngayon? Ito po, bale, this is Yeshua. Okay po? Ganyan po ang, hindi po yung, baka magtatanong kayo, bakit madugo yung picture? Okay po? We need to face the reality. Nung pinatay po siya, hindi po siya, next nga po, hindi po siya ganitong image, okay? Na Photoshop, natanggal at mga dugo, na malinis. Hindi po ganyang kalinis yung kanyang kamatayan. Talaga pong, previous slide po, talaga pong madugo na usapan. So we need to face the reality. And until we know the reality kung anong nangyari noon, we cannot know the reality kung anong nangyayari ngayon. Okay po. So, ito po, hindi po ako nag-drawing yan ha. Galing po sa Passion of the Christ. So, mula kay Mel Gibson. Okay po? So, ito pong image na to, baka meron mga hindi naniniwala na nangyari to. This image came from a 3D, yung kumot ni Yeshua nung nahanap nila. Nung nabuhay siya muli, nag-image siya ng ilaw, parang ang nangyari, yung kanyang buong katawan at lahat ng kanyang mga sugat at lahat ng mga kanyang, pati yung position niya, pati yung nakasulat sa Bible na wala siyang saplot, nakalagay dito. Okay po, yung mga nakikita po nating image na nakakrus siya, may saplot siya. Dito, patunay po na wala nga po talaga siyang saplot. At lahat ng sugat niya, andyan po. So, pag yung mga hindi po naniwala nangyari to, itong 3D image po to, nung nabuhay siya muli, na 3D scan po siya, at ito po ang kalalabasan niya ngayon. So, this was taken when he rose from the dead. So, buhay po siya. Namatay siya, at buhay po siya, at andito lahat ng nangyari sa kanya. Pati yung na-dislocated na shoulder niya sa pagkarga ng krus, na makikita po natin dito sa data na to. Okay po? So focusing on the second coming, sabi nga po dito sa Matthew 24:36 to balik ata yung number na yan. 36 to 37 siguro dapat yan. No one knows the day nor the hour, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father, as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. So, walang makakasabi ng araw at oras. So, pag may nagsabi po sa inyo ng araw at oras, wag po kayo maniwala. Okay po?
wag po kayo maniwala doon. Pag sinabi lang taon, kung kailan siya darating, pwede pa. Kasi araw at oras lang naman pinapag-usapan natin. Tama po ba? So pero paano po natin malalaman kung kailan siya darating? Sinabi niya, as it was in the days of Noah, so it will be at the coming of the Son of Man. So, malalaman natin kung alam natin kung ano nangyari doon sa days of Noah. May pang isang verse. You will hear of wars and rumors of wars. But see to it that you are not alarmed. Such things kailangan mangyari. Such things must come to pass. Must happen. But the end is still to come. Kahit nangyari ng mga to, hindi pa parating pa lang yung end. Nations will rise up against nations and and kingdoms against kingdoms. There will be famines and earthquakes and in various places. All of these are the beginning of birth pains. Simula lang to. Okay po? So, nagbuo po tayo ng checklist at makikita po natin pag andito na tayo. So, first, meron kang wars and rumors of wars. Nations will rise up against nations. Famines and earthquakes. And as it was in the days of Noah, ano kayang itsura noon? So, makasalanan daw ang tao noon. So, naglista lang ako ng mga kasalanan noon na feel natin hindi siguro nangyayari ngayon. Pero makikita po natin talaga kung nangyayari po ba talaga yan ngayon o hindi. So, siguro ito, hindi nyo pa naisip na mag-murder ng tao o kumain ng tao, mag-child sacrifice, and so on. Okay po? So, siguro, hindi po natin mag-grasp na nangyayari ba ito ngayon? Kasi, siyempre, ang Diyos ba, bigla niya bang lulunurin yung buong mundo na wala lang, kumakain lang sila sa prutas na ayaw na hindi dapat kinakain? Makasalanan sila nung ginunaw. So, hindi sila sumusunod sa parents nila, hindi ganun ka mild na mga kasalanan yung ginagawa nila. Pero alam po natin na sa Diyos, ang pagnanakaw ay ng piso, ganun para kang nagnakaw ng 1,000,000. Walang diferensya. Okay po? Pero sa atin po, nakikita nga po natin na merong mas malalang mga kasalanan na hindi natin ginagawa. Okay? Feel natin inosente tayo. Okay po? So, check po natin kung nangyayari ba ito ngayon. Okay? At pwede ba natin sabihin, we are in the days of Noah. Okay po? So, there. Next image. So, these are the list of ongoing armed conflicts. Ongoing. I-Wikipedia nyo lang yan. Hindi ko po babasahin lahat, pero masyado pong maliit yung font, hindi ko mabasa lahat. Okay po? Meron pa pong next na slide. At, ayan. Itong next na slide naman, deaths by country. Masyado namang maliit mabasa, pero babasahin ko po para sa inyo. At yung first is 2014, merong namatay na almost 200,000 na tao due to wars. Okay? 2019, medyo pababa raw siya. Kunyari, gumaganda raw ang mundo. Nababawasan yung namatay. Pero may namatay pa rin na 100,000 due to wars. Hindi pa dyan kasama yung sakit. Okay po? Due to conflicts lang po yan. So, yung next slide po, deaths ranked by year. Okay po? So, nakasulat po dito kung ano yung nirarangko yung mga bansa, kung sino ang pinakamaraming deaths. Paano to? Rank number 1 goes to, ano ba to? Masaya ba sila dito? Talagang nirarangko nila kung sino ang pinakamaraming namatay, okay, sa isang taon. Okay po? At magulat kayo, andito po ang Pilipinas. Okay? Nasa ranking po tayo sa pinakamaraming namatay due to wars. Tama po ba? Hindi po natin siguro napapalitaan, pero nasa anong rank tayo nung 2018, nasa rank 17 tayo. Pinakamaraming namatay due to conflicts. Okay po? So, pag pumalik tayo sa checklist natin, matagal naman na to, wars and rumors of wars. Pero ngayon, siguro, malala na. Okay pa? Malala na. So, check pwede natin sabihin na tapos na to. O, hindi pa tapos, nangyayari to. Okay po? So, check po natin famines and earthquakes. So, pag nakita niyo po itong graph na to, itong graph po na to is the earthquakes listed magnitude 6 to 8 only.
6 to 8. So pag nakita niyo po sa 20, next slide please, sa year 2000, biglang tumalon. Parang kulang lang times, ilan yan? Times 100, ewan ko. Ang laki ng diferensya. Okay po? So, sa earthquakes pa lang, makikita mo na iba na, nasa ibang era na tayo. Since 2000 pa lang yan. Tapos yung natural disasters, next slide. Yung natural disasters, nakikita nyo rin, grabe. Parang pag gusto mong manalo ng loto, tumaya ka dito. Mananalo ka kasi andun na yun, no? Alam mong hindi na yan bababa, tataas yan. Tama po ba? So, that's since the 1990s. Parang dito, medyo unti-unti, paakyat, tapos biglang lumipad, parang rocket na pumunta sa buwan. Tama po ba? Next. So, famines. Alam niyo po naman po ang nangyari ngayong recently lang, di ba? Hindi natin akalain na mangyayari ito. Pero yung mga grocery store, pati Pure Gold minsan, nawawalan na ng pagkain. Tama po ba? Sinong pumunta sa Pure Gold na parang paubos na yung sopas? Sabi, 5 sopas lang po para ano? Anong gagawin mo sa 5 sopas? Isang araw mong kakainin yon. Tama po ba? Ang dami ng restrictions para tumagal yung pagkain. Pero sa ibang mga stores, ganito po ang nangyayari kahit na may mga restrictions sila. Okay po? Nauubos po. Ayan pa po, isa pa pong picture. At marami pa pong ganyang picture. So, this is the start of a famine. This is actually a famine already. Ito nga lang, hindi pa tayo masyadong nagugutom kasi alam natin na umaasa tayo na yung truck na magdadala ng sopas, aakyat sila. Paano pag hindi na nakaakyat sa lockdown? Di ba nangyari yun? Sa lockdown, pati yung mga pagkain hindi makaakyat. Nangyari po yan. Ano na mangyayari? Famine po ang definition nun. Pag walang pagkain, famine po yun. So, andito na po tayo sa era of famines. Nagsisimula na po. So, famines and earthquakes, matagal naman na po siguro yung famine and earthquake. Alam po natin, nasa bagong era na po tayo ng famines and earthquakes. Na itong corona, COVID-19 na to, buong mundo po ang natamaan nito. Hindi lang po Pilipinas. Okay po? So punta naman tayo sa as it was in the days of Noah. So, nangyayari kaya to? Murder, cannibalism, child sacrifice, homosexuality today? Does that happen? Tingnan po natin yung COVID-19 death rates. Pag nakikita niyo po, yung blue na line, next slide please. Yung blue na line, yan yung number of cases, graph. Yung pinakamataas, yun pa yung kasagsagan ng COVID. Yung red na line sa baba, yun po yung death rates. So pag nakikita niyo po, nung simula, yung line ng corona cases, sumabay siya sa death rate. Siyempre may kaso, may namatay, may kaso namatay. Pero pag nakita niyo na po yung dito, paakyat na naman tayo. Ito ang sabi yung second wave. Di ba? Nag-uusap sila, may second wave. Ayan na po, nakagraph. Ganyan po nila dinedefine ang wave. Yung wave of cases, nung pinakasimula, umakyat at bumaba, kaya wave. Alon. Pag hindi nyo po naiintindihan yung wave, yan na po siya, nakikita nyo po. Yan na po yung alon. Nagsisimula na po tayo sa pangalawang alon. Pag nakita nyo po. Pero, yung death rates, 0. Nasa pinakababa. Ano nangyayari? Ano to? Kaso-kaso lang. Tama po ba? So may kaso tayo, walang namamatay. Para kung nagkaso, tapos yung pagkaso sa korte, tapos na-dismiss. Kaso na-dismiss, kaso na-dismiss. So kaso-kaso lang to. So pag nalaman nyo na ngayon na ang corona pala is kasinungalingan, nag-iimbento sila, saan nanggagaling yung death rates? Tama po ba? Basta itong death rate dito, 1,000 people per day ang namamatay or pinapatay. Yun po ang kailangan po nating tanungin. Namamatay ba sila o pinapatay po sila? Kasi pag namamatay sila, dapat sana totoo yung corona. Tama ba? Pero pag nalaman natin kasinungalingan pala to, may chance na pinapatay po sila. So, murder on a massive scale. Pero walang nagrereklamo. Kasi, hoy, nagkasakit lang po siya. Tama po ba? Tama po ba? Kasi kapag tunay po ito, dapat magkasabay yan. Pag umakyat yung cases, aakyat rin ng deaths. Ganun lang po yun.
So, this is a murder on a massive scale. 1,000 people per day ang pinapatay nila para lang, ano yan? Para kumita. Bakuna. Pag magbebenta sila ng bakuna, kikita sila. Ilang tao ang buong mundo? 7.6 billion people. So, pag binenta nilang $1 per 1,000 pesos per bakuna, magkano kita? 7.6 billion thousand pesos. Malaking kitaan po to. Okay po. So, syempre, pag malaking kita, bakit mawawala? Okay po. So, ito po ang projection po nila bago ng death rates. So, tumatama siya hanggang 10,000 people per day. So, ano to? Plano to talaga. Okay po. Yun ang, pero hindi po kasi nangyari kasi yung gusto nila mangyari kasi nasa zero po tayo ngayon. Pero yung plano nila is talagang 10,000 people per day. Okay po. So, dito po, only 6 million people died in the Holocaust. Okay po, 6 million. Tapos nagrereklamo ang buong mundo. Tayo nasa 1 million na po tayo. Walang nagrereklamo. Okay po? So, pag pumunta po sa next slide, sa checklist, murder is happening on a massive scale. Tama po ba? So, punta po tayo sa next. Cannibalism. Nangyayari po ba to? Next slide please. Merong nagsusirculate na image ng isang tao na niluluto nila. Tapos sabi nila, McDonald's daw at KFC ang may kapakanan nito. Okay po? Yung pinagkukunan ng karne, we need to face the truth. Kaya po talagang nagpapakita po tayo ng mga images. Ito po yung meat distributor ng coronavirus ng McDo at KFC. So, under investigation daw sila ng FBI. Ngayon, syempre, Photoshop ba yan o hindi? Maraming mga question yan. Photoshop lang yan. Huwag kayo maniwala dyan. Photoshop lang yan. Okay po? Pero, meron po tayong mga software na kapag magpasok po kayo ng image, kaya niya pong identify kung altered yung image o hindi. Like, sample, itong software na to, kinuha nila yung picture ni Kim Jong-un, tapos nilagyan ng floppy drive. Kung naman wala ng floppy drive ngayon, di ba? Obvious pa lang yun. Pero kasi, pag tingnan mo yung picture, ang galing talaga ng pagkagawa, hindi mo nakikita ang edited siya. Pag pinasok mo po sa software na to, na-identify niya kung ano yung alteration. Pag nakita niyo po, puti yung border. Sinasabi may problema dito. So, dito mo po nakikita na may dalawang image na pinagpatong at nakikita ng software. So, pag check po natin yung next na picture, please. Pag pinakita po natin, ang pinapakita ng software na yun is legit po. Legit po yung image at walang mga alterations na nangyari. Okay po? So, marami pong, pati yung 3D data, pag nakikita nyo, pwede po kasi mag-extract sa 3D dun sa image. Pasado rin po yung sa 3D niya. So, pag sa cannibalism, syempre pwede kayong maging skeptical. Remain skeptical, please, until proven guilty. Ganun, di ba yun? Remain skeptical. Pero, pag meron mga ganitong lumalabas, you need to educate yourself para malaman nyo kung anong katotohanan at sa kasinungalingan. At kaya po, meron pa nga software na ganito po ang ginagawa. And, available for everyone. Pag may nakita po kayong picture, may search nyo lang po sa Google yung photo forensics. Kayong po mismo po pwede nyo gawin yun. Okay po? So, next slide please. So, pag ako po, ika-cross out ko na rin yung cannibalism. Pero kasi, underground pa lang siya. Hindi pa po siya nailalabas. Lalabas rin po yan sa mga susunod na araw. So, as it was in the days of Noah, nangyayari po yan ngayon. So, sa abortion naman, fact. Fact daw, fact. 1 in 4 women will have an abortion. Okay po. So kapag merong 1,000 na manganganak, alam niyo, ilan ang mamatay doon? 25%.
250 na bata ang papatayin nila. Okay po? So, ngayon, pag binasa nyo pa dito, fight for her. Ano po ba ang abortion? Abortion, at ito si Planned Parenthood, gusto pa nilang post-birth abortion. Meaning lumabas na, tapos sa kanilang, ayoko pala, patayin. Okay po? So, sabi nga po dito murder. Ang abortion, ano ba ang sacrifice? Child sacrifice. When you sacrifice a child, if you sacrifice something na, kunyari ako, si Yeshua, siya nag-self-sacrifice, sinacrifice yung sarili niya, meaning, pwede niya sanang hindi gawin. Kasi, mahal niya yung sarili niya, dahil sa kanyang pagmamahal sa sarili niya, hindi niya gagawin. Ngayon, ang nangyayari sa abortion, dahil sa pagmamahal natin sa sarili natin, ayaw nating, extra expense, so papatayin, isa-sacrifice yung ano. So, ang abortion is self-love. Okay po? Dahil sinasacrifice natin yung anak natin para sa ating sarili. Tama po ba? That's abortion. So, that is child sacrifice. We sacrifice our children in order for us not to face the consequence of having a child. That's child sacrifice on a massive scale, 1 in 4. And that happens, and meron pa silang gustong gawin, lumabas na until 4 years of age, pwede ka para magkaroon ng abortion. So, ibig sabihin si Cara, andun pa siya sa age ng abortion na pinapasok nila. And tumatakbo na at lahat. Okay po? Yun pa ang nilalakad nila ngayon. This is happening today. Okay po? So, sa total death rates, ito ang total death rates, nasa 1.6 million ng corona. Pero ang real pandemic, next slide please, is 5.6 million abortions are done every year. Every year, 5.6 million na bata ang pinapatay. Tapos nagrereklamo tayo sa 1.6 million na taong namatay sa corona. Saan yung pandemic dito? Tama po ba? Saan po yung pandemic? 556 million na katao ang pinapatay, na baby ang pinapatay. Pinapatay every year. Okay po. So, next slide. So, child sacrifice is happening today. Tapos na po yun sa checklist natin. So, next po, homosexuality. Ito po ang mapa ng ina-accept ang ang homosexuality. Meaning, yung green, tanggap na nila. Dapat, nakabatas na. Okay po? Yung red, medyo ayaw. Yung purple, yung Russia, nasa taas. Actually, maliit lang Russia. Parang, maliit lang yan sa totoo, di ba? Alam nyo, di ba, sa mapa, maliit lang yan. So, pag nakita nyo, yung yellow, yung red, at yung green, dark green, dun po, yung halos buong mundo na po yan, accepted po ang homosexuality. Okay, paano po yun? Same-sex marriage. And isa po yun sa mga abominations na ayaw na po ng Diyos. So, yung puti, yun yung no data. Minority na lang yan. Okay po? So, majority po ng mundo ay talagang ginagawa po to. So, pag nakita niyo po yung checklist natin na hindi lang siya na-cross out siya on a massive scale. Hindi siya biro na, merong isang nangyaring ganito. Hindi. Buong mundo at napakalalang sitwasyon. So, sa Revelation, next slide please, meron pa pong isang verse na nagsasabi kung saan po tayo ngayon. Sabi sa Revelation, it also forced all people, great and small, rich and poor, free and slave, to receive a mark on the right hand. Paki-note na lang yung mga naka-blue, hindi nyo nakikita. Okay.
I-highlight natin mamaya. Right hand and on their foreheads, so that they could not buy or sell unless they had the mark, which is the name of or number of his name. Name of the beast or the number of his name. This calls for wisdom. Let the person who has insight calculate. Anong ibig sabihin nun? Maglabas ka ng calculator. Sino may calculator dito? Ilabas. Okay, kailangan po natin ng calculator. Sabi niya, calculate the number of the beast, for it is the number of a man. The number is 666. Ready na po kayo mag-calculate? Ayan. Ayan na po siya. Simple lang naman, addition. Okay. Corona, pag kinuha mo, it will spell 666. Okay po? So, simpleng addition lang naman po yan. So kompleto tayo sa 66. Next, the mask of the beast. Ano nangyayari ngayon? If you don't have a mask, you can't buy or sell. Tama po ba? Tama po ba? Anong kulang? Yung mark. Meron tayong mask. Pag pinalitan mo yung S, gawin mong R, ano mangyayari? Mag-isang mark. So, nagsisimula na po tayo sa mask of the beast. The next is the mark. Sa next slide, please. Ano sinabi? Next slide, please. Sa forehead. Forehead. Ayan na siya. Nangyayari na ngayon. Pag mag-grocery ka dyan, may tuk! Sa forehead. Tama po ba? And next slide, please. Sabi dito, DOD, Department of Defense. Anong ginagawa ng Department of Defense sa usapan ng COVID? DOD, Department of Defense. Okay? Nag-award daw sila ng 138 million para gumawa sila ng syringe na may RFID. Okay po? Ano yun? Chip. Ano pong gagawin nila doon? Next slide please. Isasaksak nila sa right hand. Bakit right hand? Bakit right hand? Kasi yung chip, may rason yan. Yung chip, kailangan niya ng power source. At yung, para walang battery, para unlimited. Ngayon, yung heat, parang di ba pag, yung solar, alam mo yung solar, di ba? Pwede kayo mag-power ng cellphone nyo, gamit solar, yung heat. Okay? So, ngayon, kailangan nila ng power source, heat ng body. So, ang battery ng chip is tayo. Yung heat. Bakit sa right hand? Alam nyo, karamihan tayo right-handed, di ba? Yung change of temperature sa right hand, masyadong mataas. So, mataas ang fluctuation ng temperature sa kamay. Sa right hand specifically. At hindi lang yun, sa forehead. Bakit pag nagkasakit yung anak mo, check mo yung forehead niya, masakit ba? Kasi mataas po yung fluctuation dito. Kaya ano naman yung forehead? So yung chip, pwede nyo ilagay sa right hand or sa forehead kasi dun yung pinakamagandang battery source. Kasi pataas, baba ang temperature niyan. So hindi mo na kailangang bumili ng battery para sa chip. Kasi ikaw yung battery. Okay po? So kaya po, right hand and forehead. Nakasulat po. The mark on the right hand and forehead. So pag bumalik po tayo sa checklist natin, ang sabi niya, you cannot buy or sell. Check. Mark. Check. Right hand. Check. And forehead. Check. So, nasa ano na ba tayo? Nasa dulo na ba tayo? Sabi niya, sa Bible, sa previous verse na binasa natin, mangyayari pa to, pero hindi pa to ang huli. Okay? Bakit to nakasabi sa pinakasimula is to warn us na ang Diyos, sinabi niya, binalaan na kita. Sinabihan na kita ng simula, pag tayo ay hindi maniwala, problema na natin yon. Pero lahat nito, ano sabi? These things must happen. These things must happen. Hindi natin to pwedeng iwasan. These things
must happen at ang rason kung bakit tayo binalaan kasi tayo ay dadaan doon. Tama po ba? Pag merong daan, isa papuntang Baguio, isa papababa. Pag merong nagpapatayan sa bandang taas ng Baguio at nakita kita papunta doon, syempre, sabihin ko sa'yo, huwag ka pumunta doon. Pero pag nakita kitang pababa, hindi na kita babalaan kasi pababa ka. Ang rason kung bakit kita babalaan, kasi dadaan ka doon. Tama po ba? Dadaan ka doon sa kapahamakan. Kaya kita babalaan. Hindi kita kailangang balaan kapag hindi ka dadaan sa kapahamakan. Tama po ba? So lahat po tayo binalaan 2,000 years ago. And now we're here. And so ang second coming po is just around the corner. Okay po ba? It's just around the corner. And we need to pero hindi ko po ito sinasabi para matakot po kayo. May solusyon po ang lahat ng bagay. Ano po yung solusyon? Nakalagay na po sa screen nyo. Yung kamatayan ni Yeshua. Yun ang kanyang solusyon nung pinakasimula pa lang. Pakibasa po yung next na slide. Ang solution po is ito. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him would not perish but have eternal life. Dadaan tayo dito. Dadaan tayo dito sa kapahamakan. Pero hindi natin kailangang matakot kasi if we believe, anong sinabi dito? We will not perish. Kundi, we will have everlasting life. Andun na po yung solusyon. At hindi po natin kailangang matakot. Tama po ba? And yung next na verse, next slide, please. There's a promise. Everyone who calls on the name of the Lord will be saved. This is a promise. Kailangan mo lang tumawag sa pangalan ng Lord. Anong pangalan niya? He has the name above all names. Ano ang name above all names? It's Yeshua. Pag nakita niyo po yan, andun yung YHWH. It's the name of God. That's the name above all names. Ang rason kung bakit siya name above all names is God has God's name. At binigay po siya kay Yeshua. At pag nakita niyo po yan, pag pinagbaliktad niyo pa yung E at A, tapos tanggalan mo yung S, anong kalalabasan? Yahweh. The name above all names. We only need to call on the name of the Lord, the name of Yeshua, and we will be saved. Nagawa na po ba natin yun? Have we called on the name of Yahweh, the name of Yeshua? Pag hindi pa po, kailan po natin gagawin? Hindi po natin alam kung ano mangyayari sa susunod sa labas. Alam nyo, sa labas, pag dumaan ka sa checkpoint, anong haharap sa'yo? Armalite. Sino babaran nila? Armalite? Hindi pistol. Okay? Armalite ang nakalagay dyan sa checkpoint dyan. At pag naglalakad kayo, anong mga kasama, anong makikita nyo? Mga gang. Anong dala nila? Baseball bat? Sinong titirahin nila? Yung COVID? Yung COVID ba ang titirahin nila? Andyan na po sa labas ang ating kapahamakan. Hindi po natin alam kung ano mangyari sa mga susunod na araw. But there's a promise. If we call on the name of the Lord, we will be saved. Gusto niyong testingin? Let's pray. Our most gracious Heavenly Father, nagpapasalamat po kami, O Father, na
mula pa po nung simula, 2,000 years ago, nagawa niyo na po ng paraan na maligtas po kami. And we also thank you, O Father, na mula pa noon, 2,000 years ago, winarningan niyo na po kami sa mga mangyayari sa mga susunod na araw. And we pray, Father, we call upon your name, the name of your Son, Yeshua. We pray, O Father, na kapag meron pa pong isang tao dito, O Father, na hindi pa po nagtawag sa pangalan niyo, that they will indeed call upon you, and they will see that they will indeed be saved. As you have promised, those who call on the name of the Lord will be saved. We thank you, Father, na wala po kaming kailangang ikatakot sa mga susunod na araw. Because andyan po kayo na pwede po namin takbuhan, tawagan, at puntahan kapag nasa masamang sitwasyon po kami. We thank you, Father, for your love and for sending your Son, Yeshua, to die for our sins, to pay the price for our sins. For you have said that the wages of sin is death. Ang kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Kaya niyo po binigay si Yeshua para mamatay. Para bayaran niya po yung aming mga kasalanan. Para kami po ay hindi na kailangang mamatay, at kundi we will live with you forever. Thank you, Father. I pray, O Father, for each of us here na sa mga hindi pa po nakatawag. I pray, O Lord, that you soften their hearts and allow them to call upon your name. Ask for forgiveness sa mga kanilang mga nagawa. And to go back to you. And to believe lahat po ng sinabi nyo. To believe na we need to be washed with the blood of the Lamb. The blood of your Son. Thank you, Father. We glorify your name. There's a prayer in the most holy name of our Lord and Savior, Yeshua. Amen.